Mukhang nakabatak na naman ng fentanyls. Ano ba kasi kinakain nitong matandang 'to, bakit ba kasi lagi siya naka-fentanyl? Kung ano-ano tuloy ang sinasabi. Pero hindi ko alam kung nabalitaan niyo na, pero ito ngayon yung kumakalat na kung ano-ano, oo. Nag-fake news na naman ang Tatay Digong niyo. Eto pakinggan natin ang kanyang sinabi sa isang interview ng UNTV. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayong nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya. Nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Sa Puntahan muna natin 'yan. Oo. 'Yun yung ano, 'di ba nga ngayon nga nagbabakbakan ng binabakbakan pala ng Duterte ang mga Marcos. Parang nagkaroon ng parang, ah, it is a license 'no, para biglang maningil ng utang na loob. Ang weird nga, ang weird kasi yung mga Marcoses na nga ang binabakbakan tapos yung bumabakbak pa yung naniningil ng utang na loob. Ang weird, oo. 'Di ba usually yung mga inaatake sila yung usually naniningil ng utang na loob, 'di ba? Kadalasan. Halimbawa 'pag inaway ka ng anak mo, halimbawa anak natin, inaway tayo ng anak natin. Kahit wala tayong ginagawang mali, sasabihin mo, "Wala kang utang na loob." Ayan. Kasi ikaw yung inatake, oo. Dito mga DDS baliktad. Mm. Sila na umaatake, sila pa naniningil ng utang na loob. Ibang level ng kaangatan 'yun, guys, oo, ibang level ng kaangatan 'yun. Matindi 'yan, matindi. Sila na ang umaatake, sila pa naniningil ng utang na loob. Ang galing-galing. Si Kapitan, Kapitan Dado, pakikandado na nga 'to. Pakikandado na nga 'to, ayan. Ito kasi sabi niya, ito siguro example ng sinasabi sa balita kanina na kumakalat sa social media. Sabi ni Kapitan, "Wala kayong utang na loob. 5 presidente ang dumaan. Si Duterte ang nagpalibing diyan sa libingan ng mga bayani." Nagsunog siya ng political capital, sabi. Si Duterte, tinayuan niya si Marcos with all the respect that can be given to a former president and to a former war veteran. And you are here, and here you are, bibirahin mo si Duterte ng kung ano-ano? That's the gratitude that you can give to a former president? Kaya nga dapat sa'yo bastusin. Bastos ka eh. Tama lang yung ginawa ni VP Sara. Tame pa nga yun, sabi. Oo. Sabi ni Kapitan Clemente Dado Enrique, former Army Captain. Alam niyo mga kotsero, sabi ko nga sa inyo, mataas po respeto ko sa mga nagsilbi sa military. Excuse me. Kasi iba kong buhay nun pag nagsilbi ka sa military, buhay ang puhunan mo. Pero pag katulad nito ni Captain Dado, parang napakahirap irespeto napakahirap irespeto ng kanyang mga sinasabi. Una-una mga kotsero, hindi po, si Duterte lang ang nag-initiate ng pagpapalibing. Hindi niya mapapalibing yan kung walang pahintulot ng Supreme Court. Kumpletuhin natin yung kwento. Kasi parang inaargumento nila ganito ang nagpalibing si Digong dahil siya yung nagutos. Oo. Well, as far as that is concerned, that's only 50% of the job. May kalahati pa. Yung kalahati nun, Supreme Court. So, si Digong cannot take full credit dito sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani. Una. Pangalawa, hindi siya nagsunog ng political capital. Alam niyo kung bakit? Sagutin na. Yung political capital, mga kotsero, yan ay yung impluwensya na mayroon ka. Oo. Yan yung impluwensya na mayroon ang isang politiko na pwede niyang ipang leverage para maisakatuparan niya kanyang mga plano. Yun yung political capital. Hindi ho siya nagsunog ng political capital. Alam niyo ho kung bakit? Kasi suportado ho siya ng mga loyalists at this time. 16 million people who voted for PBBM, nakasuporta din po sa kanya. Ang lamang lang naman ni Lenny kay PBBM is 200K. 200,000.
Daya pa yon ng Smartmatic. Kaya nga siya binoto ng mga loyalista eh. Dahil yan yung kanyang yan yung kanyang isa sa mga pinlataporma. Hindi ho siya nagsunog ng kanyang political capital dahil yung mga galit yung nagalit sa desisyon na to ay mga galit na rin sa kanya, mga dilawan. Galit na sa kanya yung mga dilawan diyan eh. So ano pang susunugin niya? Para ka nagsunog ng uling. So anong political capital ang sunog niya? Wala. This is a no-risk move. Wala akong risk dyan sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay. Pangatlo, hindi po si Duterte ang nagsabi na dapat siya ay ilibing bilang Pangulo. Oo. Dating Pangulo at dating sundalo. Yun lang po ang kanyang basis sa pagpapalibing. Pero ang legality po nun ay hindi nanggaling kay Duterte. Kasi kinu-question yan, di ba, hanggang sa Supreme Court? Ang pagiging legal ng kanyang utos ay kinwestiyono sa Supreme Court. Ano kung sinabi ng Supreme Court? Okay, oo, legal. For all intents and purposes, kung kumontra ang Supreme Court dito sa utos ni Digong, wala ho tayong pag-uusapan sa libingan ng mga bayani. Hindi, sige, tapusin muna natin yung video. Para ito yung sagot natin dito sa video, itong pangalawa. Sagutin natin to. Oo. Panoorin mo natin yung video. Panayam kahapon ng media sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City. Sinabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. Yan. Puntahan na ngayon natin yan. Ang sabi ni Digong, hindi raw siya naniningil ng utang na loob. Oo, yung wala raw koneksyon. Oo, wala raw koneksyon si Digong sa mga Marcoses. Okay lang naman yun. Mas gusto nga namin yun eh. Mas okay nga yun eh. Oo. Kasi pero, bakit nung 2017, dinidikit mo yung sarili mo sa mga Marcoses? Nakakadiri ka talaga, di ba? Bakit noong 2017, sinasabi mo, close talaga kami. Hindi, close talaga kami. Oo. Ito sabi niya, sa isang speech sa Manila Hotel, September 18, 2017. Duterte said his family has long enjoyed strong ties with the Marcoses. Uy! Bakit nung kailangan mo ang impluwensya ng mga Marcos, bigla kayong close? Nung kailangan yung impluwensya ng mga Marcoses, bigla siyang close eh. Oo. Close talaga sila. It is not our fault that our families has had political relations because my father was a nationalista. Duterte recalled that his father, Vicente, a former governor of Davao, helped campaign for former President Ferdinand Marcos. And in return, the strongman appointed Vicente to the cabinet. He said his family's history with the Marcoses cannot be made into an issue because those are relationships that were cemented many years ago. Uy! But kung sabihin nyo that I bargained away the ends of justice to repay utang na loob, it's not that. Marcos was supported by my father. He won. So Marcos got himself into the cabinet. It's natural. That's politics. Even everywhere, sabi niya. Nung kapag kailangan nyo impluwensya ng mga Marcoses, lapit-lapit kayo. Ngayon, bigla magsasabi ng ganito? Ito, hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho. So pag kailangan nila ang impluwensya ng mga Marcoses, tight sila, friends sila. Tulad ng paggamit ngayon ni Sara kay Amy. Tulad ng paggamit ngayon ni Sara kay Amy. And Amy doesn't even know better. Hindi na ako naniniwala na mas matalino siya sa mga Marcoses eh. Na meron siyang political genius or whatever. No, I don't even think that anymore. Si Amy nagpapakatanga kay Sara. Pero si Sara ginagamit lang siya. And the goal, yung kapal ng muka para sabihin ni Sara na ginamit lang siya ng mga Marcoses. Wala kang impluwensya. Wala kang impluwensya, Ang may impluwensya yung tatay mo. Actually, noon pa sinasabi ko na, huwag tayong pumunta sa singilan ng utang na loob.
Huwag natin pag-usapan yan kasi mapapahiya ang mga DDS. Kasi, kung cause and effect lang pala ang pag-uusapan natin, ganun lang kasimple eh. Very simplistic ng approach eh, cause and effect lang. Si Digong ang nagpasimula, o di siya ang nagpalibing. Madali lang eh. O di gawin natin simplistic. Simplihan lang din natin. Cause and effect na lang din tayo. Kung walang Marcos at kung walang loyalists, walang Duterte. Sakit pa pakinggan, mga DDS. Cause and effect na lang tayo. Ganun lang pala eh. Ganun lang pala kasimple ang usapan eh. O di kung ang cause ng pagpapalibing kay Apo Lakay ay si Digong, eh di maningil ngayon tayo, walang Digong. Walang President Duterte kung walang Marcos at loyalists. Wala tayong pag-uusapang President Duterte kung walang Marcos at kung walang loyalists. Huwag niyo kalimutan, mga kotsero, ang Marcoses sinuportahan ang administrasyon ni Duterte hanggang sa huli. Hindi siya iniwanan sa ere ng mga Marcoses simula umpisa hanggang sa huli ng kanyang termino. Alam niyo ho, ang kapangyarihan sa politika ay very fragile. Madali ho yan mabasag. So kailangan mo ng grupo na mas malakas sa'yo para mapanatili mo yung ang iyong lakas sa politika. O, bakit importante na gamitin ni Digong ang mga Marcoses noon? Wala namang impluwensya si Duterte. Eh mga Marcoses may mahigit 40 taon na puhunan sa politika. Pabagsak na rin ang impluwensya ng mga Duterte. Pero ang mga supporters, ang mga Marcos supporters, padami ng padami. September lang yan. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Lang yan. %38% pro Marcos. 15% ang pro Duterte. Ay, grabe naman. Ang sakit-sakit naman. Nadagdagan pa nga yung opposition eh. Naging 7%? Kaya no? And ito 2024. So meron ng 40 years na puhunan ang mga Marcoses through the Marcos loyalists. Tapos, ngayon 2024, nadagdagan pa sila. Imposible, yung sinasabi ni Sara, yung sinasabi ni Digong. Well, ito totoo to. Walang utang na loob ang Marcos sa mga Duterte. Totoo yan. Pero yung kabaliktaran, hindi. May utang na loob ang mga Duterte sa mga Marcos. Simula nang nag-uumpisa ang kanilang political career sa national nung naging presidente si Digong. May utang na loob na sila sa mga Marcoses. Hanggang ngayon, may utang na loob pa rin sila. Up until today. Nagulat nga ako, mga kotsero. Nagulat nga ako na si Digong ay nag-PDP laban. Akala ko nga magna-nationalista siya eh. Pero nag-PDP laban siya. It just goes to show, mga kotsero, na plastikan lang yung ginawa niya. Kasi mga kotsero, ang PDP laban, anti-Marcos yan noon pa. Ang nagtatag niyan si Nene Pimentel. Kasama sa mga aktivista, kasama ng mga Aquino. Kaya PDP laban yan, Partido Demokratiko Pilipino, yun ang kay Pimentel. Yung laban, yun ang kay Ninoy Aquino. Kaya siya PDP laban. Hanggang sa huli, hindi talaga siya kumampi sa mga Marcoses. Ginamit lang talaga niya. Hanggang sa huli. Amy Marcos naman, angat-angat hanggang ngayon nagpapagamit pa rin. At huwag sabihin ni Duterte na hindi siya marunong magbayad ng utang na loob. Nagbabayad siya ng utang na loob sa mga taong gusto niya. For example, eto, Duterte cites utang na loob to ex-DBM executive facing Senate probe. Sino to? Si Christopher Lloyd Lau ng PSDBM. Saan siya napasama? Sa issue ng Parmali. Yung bilyong-bilyong pondo na nilustay ng Duterte administration. Bakit niya inappoint sa PSDBM si Christopher Lloyd Lau? Utang na loob. Yun ang sinabi ni Digong. Sinungaling talaga si Digong.
imagine, sa 6 trillion na inutang niya, walang 1 trillion ang napunta sa pandemic response. Walang 1 trillion. Apparently, nangyari pala mga kotsero ganito. 6 trillion yung budget, 4 trillion itinabi, 6 trillion yung inutang, 4 trillion yung itinabi para sa national budget. Umutang sila para merong pera ang Pilipinas sa budget na 4 trillion. Yung 2 trillion, hindi natin alam kung saan napunta. Pero yung ang ginastos sa pandemic response ay less than 1 trillion. Mga 600, 700 billion yata, if I'm not mistaken. So may sobrang 1 trillion mahigit na unaccounted for, na hindi natin alam kung saan ginastos ng Duterte administration. O 7.2 pa raw ang inutang. So ibig sabihin, sa 7.2 trillion, 4 trillion ang sa national budget, less than 1 trillion ang sa ba to? Ang napunta sa pandemic response. Yung natira na 2 point something trillion, hindi natin alam kung saan napunta. Sabi nila, build. Pero nasa budget naman yun. Di sana, mas malaki yung budget, di ba? Kasi yung budget mo, mas malaki dapat kung build. Kaso hindi. So, tapos isisihin ng mga DDS. Nakakatawa nga ng mga DDS, sasabihin nila, si BBM daw yung may utang na malaki. Kung di ba naman silang isang angat at kalahati, yung 6 trillion doon, 7 trillion galing kay Digong. Fraternity brother doon niya kasi si Lau. And a member of his campaign team before being appointed to government. So nagbayad nga siya ng utang na loob si Digong. So wag sabihin ni Digong na hindi, trabaho lang. Hindi, trabaho lang. Walang ganon. Hindi ganyan. Ang trabaho ni Digong, trapo, traditional politician. Ganyan ang tumrabaho si Digong. Proven na. Legit. Trapo, as in, trapong-trapo. Tuloy natin. Wala pang 1 minute yung video. Tapusin natin. Lang ako. Muli ring ipinagtanggol ng dating Pangulo ang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon kasunod ng mga batikos sa naging pahayag niya sa pagdinig sa Senado. Hindi aniya dapat ang mga napatay ng drug suspects lamang ang dapat pagtuunan ng pansin sa naturang kampanya kontra illegal na droga. Ang mahirap dito, mga ganitong human rights, tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo biktima ng paano yung mga polis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Yan naman tayo napaka-stupid ng argumento na ito Paano naman daw yung mga pulis na namatay? Alam nyo mga kotsero, full support tayo sa kapulisan. Pero it's an occupational hazard. Nung sila po ay nagtrabaho bilang pulis, alam ho nila na parte ng kanilang trabaho ay maaari po silang masaktan, much worse, mamatay. Pero hindi po yun excuse para pumatay sila ng tao. May mga legal na paraan kung saan ang ating kapulisan ay pwedeng kumitil ng buhay ng tao at yan ay kung may self-defense, aspeto ng self-defense. Yun lang. Wala nang iba. At ang pangit, abogado to, di ba? His language is precise. Anong pinagkapare-pareho ng drug pusher sa pulis, sa civilian? Pare-pareho ba yun? Pare-pareho ba yan? Siyempre hindi. Ang pulis, trabaho niyang pigilan ng krimen. Ang pusher, well, sad to say, trabaho niyang gumawa ng krimen. Ang civilian ay yung naiipit sa gitna na walang choice kapag may bakbakan, nagiging biktima. Ngayon, eto ang tanong, since binring up ni Digong yung civilian. Sa 20,000 na namatay dyan sa war on drugs, ilan ang civilian? Konfirmado ba na yung mga namatay ay lahat pusher? Imagine, 20,000 lahat addict, 20,000 lahat pusher? Na-validate ba yung listahan? No, it's not. Hindi nga siya sure kung ilan doon yung civilian. Hindi siya sure kung ilan talaga doon yung addict, ilan talaga doon yung pusher. Tapos ngayon magsasalita siya, paano yung mga civilian, paano yung mga pulis ko? Well, kasalanan mo yun.
Una, hindi mo inalagaan yung mga pulis mo. Pangalawa, pinagpapatay mo yung mga sibilyan. Kasalanan ng Digong yan. O ito, tapos may comment nga siya ngayon sa Quadcom. Siya ng Kamara sa hiwalay na pagdinig, depende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang mga nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ng issue. Ganito yun. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Sinabi pa nito na So, ibig sabihin, pag inimbita siya ng Quadcom, hindi na siya pupunta. That's it. Dinaan pa niya sa, hindi naman sa nagpapakasuplado. Pero yung testimonya ko, naitanong na sa akin lahat sa Senado eh. See? Ibig sabihin, mga kotsero, kapag nagbigay ng imbitasyon ng Quadcom, hindi na siya pupunta. Para saan pa? Nagsalita na ako sa Senado, kunin niyo na lang yung transcript ko doon. Tapang-tapangan talaga tong Digonggong na to eh. So, hindi na siya pupunta kasi wala siyang kakampi sa Quadcom. Gigisahin talaga siya doon. Nagpalusot pa siya. Siguro kung wala akong sakit, okay lang naman. Pero bakit pa eh? Nagsalita naman ako sa Senado. Duwag. Duterte nyo, duwag. Kala ko pa naman, tapang. Tapang at malasakit. Hindi na nga matapang, wala pang malasakit. Anong tipaklong. Ang ending dito, sinasabi dito sa live stream natin, pasensya na ho sa mga pro Duterte dito sa ating live stream. Pero real talk lang. Kasi alam nyo, kung malakas ang mga Duterte, o di, maglalakas loob siya. Actually, kung malakas pa sila, walang Quadcom hearing. Pero alam nyo kung ba't may Quadcom? Kasi nakaka-disturb yung balita ng dami ng patay. Pabagsak na ang Duterte legacy. And Duterte will be, that's the father, the Rodrigo Duterte, will be remembered as nothing but the murderous president that he was. Or he is. Kasi sabi niya hanggang ngayon daw. Kung magsalita-salita sila na walang utang na loob na kailangan bayaran, etc., etc. Oo. Ang Marcoses walang kailangan bayaran sa inyong utang na loob. Sa mga Duterte, wala. Agree. Pero ang mga Duterte, nakalimot na sila ay ang may utang na loob sa mga Marcoses. At nakikita ngayon natin yung pag-crash and burn ni Sara Duterte. Good luck sa 2028. Yung 38%, swerte nang i-endorso ng presidente. Mukhang may laban. Kung sa 38%, swerte na i-endorse niya. Malaki-laki yung 38%. Good luck na lang ba sa mga DDS? Kaya niya ba? Laban pa? Okay pa? Okay pa? O, sige. Tuloy natin to hanggang 2028. I-wish nyo na lang na by 2028, hindi pa nakakulong yung Tatay Digong nyo. Pag siya nakulong na, wala. Mas lalo kayong talo. Sure yan. Sure na sure yan. At mukhang hindi na nalalayo ang pag-aresto kay Digong. Malapit na. Malapit-lapit na ang pag-aresto kay Digong. Asahan yan. Asahan yan. Malapit na yan. Baka bago mag-New Year o baka after New Year, arestado na siya. So, I'll see all of you sa ating next Coach Yard Live. God bless you and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?